Ang lalaki ay kakapasok lamang ng kasunduan sa 10 makapangyarihang halimaw. Dahil sa napakalakas na enerhiya na nakapaloob sa katawan ng halimaw, nagdulot ito ng pagubos ng lalaki sa kapangyarihang ito. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang sumabog ang enerhiya sa kanyang katawan. Ang kanyang kamalayan ay unti-unting naging malabo. Nang siya'y magbukas ng mga mata, siya ay bumalik sa araw ng kanyang pagkamulat ng talento. At sa buhay na ito, dala ko ang 10 makapangyarihang halimaw sa aking muling pagbabalik. Nakapagtadhana na ako ay nararapat na tumayo sa tuktok ng mundo. Ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, ang tinig ng aking ex-girlfriend na si Wang Qian ay umabot sa aking tainga. Chen Feng, maghihiwalay na tayo. Dapat ay nakita mo na rin. Nagising ako na may bantas kasanayang pag-angkin ng hayop. Mula sa puntong iyon, hindi na tayo kabilang sa isang mundo. Huwag ka nang bumalik sa akin sa hinaharap. Sa mga sandaling ang saya ni Wang Qian, may isang lalaki sa tabi na sumangayon. Chen Feng, kung mahal mo pa si Wang Qian, pakawalan mo na siya. Sa kanyang talento, mayroon siyang pagkakataon na makilahok sa paligsahan ng kasanayang pag-angkin ng hayop sa antas lungsod. Huwag mong hadlangan ang kanyang hinaharap. Ang salitang ito ay nagpagbuntong hininga kay Wang Qian. Sa ngayon, nararamdaman din niya na kami ay mula sa magkaibang mundo. Ang batang tumulong ay si Du Fan. Siya ay tapat na tagahanga ni Wang Qian. Fengji, tara na, umalis na tayo. Sa oras na iyon, isang boses ng babae ang pumutol sa aking isip. Habang siya ay nagsasalita, ang kanyang mga mata ay medyo umiiwas. Tumingin ako sa gilid patungo sa batang babae. Siya ay si Wang Yuyan. Sa pangkaraniwang araw, siya ay tahimik at hindi masyadong nagsasalita. Ngunit ang kanyang antas ng talento ay a-level. Habang tinitingnan si Wang Yuyan, tumango ako. Chen Feng, ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo bang bigyan kita ng pagkakataon? Nakita ni Wang Qian na umalis kami ni Wang Yuyan na magkasama at biglang nagalit. Chen Feng, hindi ka ba talaga isang lalaki na nagmamahal ka kay Wang Qian? Sa mga sinasabi nila, kalmado ang aking mukha. Naghiwalay na kami. Ito ang sinabi mo. Kaya anuman ang gawin ko, wala na itong kinalaman sa iyo, Wang Qian. At mayroon ka pang Fiyangyang. Naayos ko na ang sasakyan mo. Kung makakaandar ka o hindi ay nasa sayo na. Ako na naglakbay mula sa ibang dimensyon ay hindi nagmamalabis sa kanila. At saka, may mas mahahalagang bagay akong dapat gawin ngayon. Naaalala ko na dahil sa hindi ko na ipakita ang kakayahan sa pag-angkin ng hayop sa paaralan. Kaya't nagdesisyon ang aking ina na ibenta ang alaala ng aking ama. Ito ay isang napakabihirang buto ng isang hindi kilalang hayop. Matapos ibenta ang buto ng hayop, bumili siya sa akin ng isang bote ng mababang antas na panggising na gamot. At ako ay muling isinilang. Wala nang kailangang muling gisingin ang kakayahan sa pag-angkin ng hayop. Dahil sa aking katawan ay may 10 nakakatakot na halimaw. Bawat isa ay isang pambihirang nilalang. Sa nakaraang buhay, umabot ako sa 10 bituin bilang isang tagapagtangkilik ng hayop. Pagkatapos nito, dumating ang panahon ng mga demonyo na hayop. Ang mga halimaw mula sa kaharian ng mga hayop ay patuloy na nananalo laban sa akin. Sa kawalang pagpipilian, pinatay ko mismo ang aking 10 hayop. Palitan ang kasunduan sa halimaw. Wala akong magawa, o maganda man o hindi, o baguhin ang kasunduan sa halimaw. At ang mga hayop na iyon ay hindi lamang may koneksyon sa akin, kundi mayroon din koneksyon sa aking dugong ugat. Pagtaga sa kanila ay parang pagtaga sa aking sariling mga kamay at paa. Kaya't pinagdaraanan ang dual na sakit sa katawan at isip. Naging pinakamalakas na lobo ako sa mundo ng pag-angkin ng hayop noon. Walang nakakaalam kung ano ang nawala sa akin. Pero mula noon, nakita ng lahat ang isang walang awa ni Chen Feng na kayang patayin kahit sinong Diyos. Nais ko sanang magparehistro ng lisensya bilang tagapag-alaga ng hayop. Mag-isa akong pumunta sa kaharian ng mga hayop upang kumita. Pero ngayon, para mabilis na makakuha ng pera para sa mga buto ng hayop, nagpasya akong mag-apply para sa espesyal na imbitasyon sa Universidad ng Pag-aalaga ng Hayop. Kapag pumasa sa pagsusulit, makakakuha ng 10 milyong piso na scholarship. Ang espesyal na imbitasyon na sentro ay katulad ng estruktura ng pugad ng ibon. Dumaan sa mahabang daanan papunta sa silid ng pagrerehistro. Kumusta? Nais kong sumali sa pagsusuri para sa espesyal na imbitasyon bilang tagapag-alaga ng hayop. Tumingin ako sa guro sa silid ng pagrerehistro na handa nang umuwi at sinabi, natapos na ang pagpaparehistro para sa espesyal na recruitment ngayong taon. Bumalik ka na lang sa susunod na taon. Ni hindi man lang ako tiningnan ng guro sa pagsusulit. Ayaw niyang mag-overtime. Kakaisip ko lang kung ano ang sasabihin. Bigla akong nakarinig ng boses mula sa likuran na papalapit. Anong? Nakalimutan niyang iset ang appointment para sa akin. 3:25 minuto na. Paano kung umalis ng maaga ang guro na yon? May isang kasama ako sa harap. Hindi ko alam kung kaninong bahay yon. Hindi maganda ang signal dito. Ikaw na muna, magpapaalam na ako. Malinaw na naririnig ng guro ang boses ng tao sa telepono. Kapatid, anong nangyayari? Dumating ka rin ng ganitong oras. May isang kabataan na lumapit sa likod ko. Para bang pamilyar siya. Lumingon ako sa kabataan. Pagkatapos ay nagulat ako sa aking isipan. Ang batang ito, sobrang pamilyar sa akin. Kahit na nagmukhang bata na siya. Pero mayroon pa rin akong malalim na alaala sa kanya. Ang pangalan niya ay Li Eryang. Siya ang bunso sa pamilya Li. Sa nakaraang buhay, nagtagpo ang aming mga kapalaran sa isang pangangaso sa kaharian ng mga hayop. Pareho kaming mahilig magpa-cute. Sa simula, dahil sa marangyang katayuan ng pamilya ni Li Eryang.
Ang talento ay nasa pinakamataas na antas na. Lagi akong nahuhuli sa kanya. Pero kapwa nila pinahahalagahan ang isa't isa. Noong panahong iyon, bata pa kami. Madalas kaming nag-uusap tungkol sa mga karanasan sa pagyabang. Sa oras na ito, ang guro sa registration desk ay nakaupo na muli sa kanyang mesa. 2 estudyante, halika na at subukan. May isang guro ng pagsusulit na hindi pa umalis. Tamang-tama ang pagdating ninyong dalawa. Ang guro ay tila walang anuman. Narinig niyang malinaw ang sinasabi ni Lieryang. Ayaw niyang mawalan ng trabaho. Ang trabahong ito ang ginagamit niya para sa kanyang pagreretiro. Magandang benepisyo. Nauna akong pumasok sa registration room. Si Lieryang ay bumalik sa katinuan at agad na sumunod. Nang makita nilang natapos na ang dalawa sa pag-filling out ng form. Ang guro ng registration ay maingat na tiningnan ang mga form ng dalawa. Ikaw si Chen Feng, di ba? Dantas kasanayang pag-angkin ng hayop. Kailangan mong hamunin ang pinakamataas na antas ng pagsusulit. Hawak ng guro ang aking registration form. Tumingin siya sa akin. Naguguluhan siyang muling nag-confirm. Tumango ako na may mahinahong mukha. Ang pinakamataas na antas ng pagsusulit ay labis na mapanganib. Kailangan mong makayanan ang atake ng 4 na isang bituin na mataas na antas ng mga hayop sa loob ng 5 minuto. Ikaw ay may dantas kasanayang talento. Alam mo ba na ang iyong mga hayop ay maaaring mapatay ng mabilis? Pinaalalahanan ng guro. Walang problema. Pero kung hindi sinasadya ng aking mga hayop na mapatay silang lahat, kailangan ko bang magbayad? Tanong ko pabalik. Hindi na kailangan. Kung talagang kaya mong makipaglaban ng 1 laban sa 4, iyan ay iyong kakayahan. Ang guro ng pagpaparehistro ay hindi nagpapakita ng intensyon na lokohin ako. Guro, gusto ko ring subukan ang pinakamataas na antas. Habang sinasabi ito ni Lieryang, iniabot niya ang kanyang form sa guro ng pagpaparehistro. CJ, kontakin ko ang guro ng pagsusuri para ihanda ang laban ng mga halimaw para sa inyo. Pagkatapos, 2 hakbang si Lieryang patungo sa lugar ng duelo. Sumigaw siya ng malakas. Impyernong oso. Matapos sabihin ni Lieryang, isang portal na nagugnay sa espasyo ng mga hayop ang lumitaw. Isang dambuhalang oso na 5 metro ang taas ang unti-unting lumabas. Napakalakas ng kanyang presensya. Ang kayumangging balahibo ng dambuhalang oso ay may mga pulang guhit ng apoy. Ang kanyang malaking katawan ay puno ng lakas. Mukhang labis na kahanga-hanga. Kasabay ng paglitaw ng impyernong oso. Sa kabilang panig ng arena, unti-unting lumabas ang 4 na malalaking halimaw. 2 halimaw na may anyong oso. 1 halimaw na may anyong tigre at 1 halimaw na may anyong wolf. Ang 4 na halimaw na ito ay nasa higit 6 na metro ang taas. Tila mas malakas pa kaysa sa impyernong oso na halimaw. Si Lieryang ay may nag-aalala na mukha sa oras na ito. Samantalang ang impyernong oso ay pinapalo ng 4 na halimaw, tumatalon at umikot. Nakita ang impyernong oso na gumagamit ng malalaking mga kamay ng oso. Pinapalayas ang halimaw na umaatake sa kanya. Pagkatapos, tumakbo siyang umiwas ng hindi umiikot. Si Lieryang, masyado kang nagmamalaki sa iyong kakayahan. Nakita ang isang lalaking may suot na salamin sa araw. Kasama niya sa likod si Wang Qian at Du Fan. Ang nagsasalita ay si Liu Yu. Nagising din siya na may santas kasanayang talento. Si Liu Yu, ito ay pinakamataas na antas ng hirap para sa akin. Ano bang mga walang kwentang sinasabi mo? Si Lieryang ay nakatingin pa rin sa labanan sa loob ng arena. Hindi siya makatingin sa ibang direksyon. Ngayon ay lumipas na ang 4.5 minuto. Kapag nakatagal ng 30 segundo, pasado na ang pagsusulit. At sa mga oras na ito sa arena ng labanan, biglang umarangkada ang impyernong oso na halimaw. Tumalon ito patungo sa harap na hayop na lobo. Sa oras na ito, natapos ang countdown sa itaas ng arena. Nakapasa sa pagsusulit. Itigil ang atake. Biglang sumigaw ang guro sa pagsusulit. Agad na tumigil ang 4 na halimaw sa pag-atake. Ang impyernong oso naman ay biglang humiga. Labis siyang nasugatan. Agad na ilagay ang impyernong oso sa espasyo ng pag-angkin ng hayop. Nakita kong naguguluhan si Lieryang sa kritikal na sandali. Sumigaw ako upang ipaalala. Nagising si Lieryang mula sa tuwa ng pagpasa sa pagsusulit nang marinig ito. Sundin mo ang aking sinasabi. Sa unang pagkakataon, ilagay ang impyernong oso sa espasyo ng pag-angkin ng hayop. Ang espasyo ng pag-angkin ng hayop ay maaaring mag-recover ng sugat ng mga hayop. Kapatid, pupunta ako sa medikal na silid. Sandali lang ay babalik ako para tulungan ka. Tumango si Lieryang sa akin. Nagmadali siyang pumunta sa medical room. Susunod si Chen Feng. Dantas kasanayang pag-angkin ng hayop. Pinakamataas na antas ng hirap ng pagsusulit. Isang malakas na sigaw mula sa guro ng pagsusulit. Muling bumukas ang bakal na hawla sa labas ng arena. Lumabas ang pinakamalakas na kombinasyon ng mga halimaw. 3 mataas na antas na lupaing halimaw. At 1 mataas na antas na ibon na halimaw. Narinig lang ang aking malakas na sigaw. Buksan ang pintuan ng impyerno. 100 metrong mataas na pintuan ng impyerno ang lumitaw. Sa mga haligi ng pintuan ng impyerno na kulay dugo, nakabalot ang malalaking purpurang kadena. Ang mga tile sa itaas ng pintuan ng impyerno ay kulay dugo rin. Sa gitna ng pintuan ng impyerno ay may isang bahagi ng purpurang enerhiya, na may kaunting mapulang kulay na lumulutang palabas. Mukhang talagang nakakatakot. Ang lahat ay tumingin pataas sa 100 metrong taas na pintuan ng impyerno at sabay-sabay na nilunok ang kanilang laway. Isang matinding pakiramdam ng pagkabulok ang sumiklab sa isipan.
Hindi pa nila nakikita ang ganitong paraan ng paglabas ng mga hayop. Nakita kong tahimik ang tono ko. Sa oras na ito ay nakapatong pa rin ang aking mga kamay sa bulsa. Nagsalita ako sa pintuan ng bilangguan. Nagsimula na ang pagkain. Pagkatapos ng mga salita, dalawang maliwanag na pulang sinag ang lumitaw mula sa pintuan ng bilangguan. Nagdala ito ng tunog ng mga kaluskos. Kasama nito ang inay ng mga nagbanggaang kadena. Sa oras na ito, ang tatlong mataas na antas na halimaw ay handa na sa labanan sa labas ng pintuan ng bilangguan. Ngunit ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng matindi. Para bang nakatagpo sila ng kanilang kaaway. Ito ang tanging amoy ng mga halimaw. Sa susunod na sandali, isang malaking ulo ng ahas ang lumabas mula sa pintuan ng bilangguan. Isang ulo lamang ang lumabas at umabot na ito sa kalahati ng arena. Dapat malaman na ang larangan ng labanan na ito ay hindi bababa sa kasing laki ng 10 football field. Ngunit sa oras na ito, ang isang ulo ng ahas ay sumakop na sa malaking bahagi. Ang apat na halimaw ay nanginginig. Hindi pa nga sila kasinlaki ng isang pangil ng ahas. Kung ang paglalabas ng mga pakpak ng bakal na paboreal ay maituturing na pagtakip sa langit at lupa. Sa sandaling ito, ang ahas ay bahagyang lumabas ang ulo. Ito ay isang nilalang na kayang sumipsip ng langit at lupa. Sa susunod na sandali, apat na nanginginig na halimaw ang biglang nawala. Nilamon ng ahas at pumasok sa tiyan. At ito ay ang aking unang halimaw. Walang katapusang ahas na emperador. Ito ang pinakamahina sa aking 10 halimaw. Kung payagan itong lumabas ng buo mula sa pintuan ng bilangguan, sapat na ang haba nito na katumbas ng kalahating lungsod. Nang mawala ang apat na halimaw, ang walang katapusang ahas na emperador ay nagpakita ng buong ulo at dalawang malaking bahagi ng baluti. At bawat paa ay nakagapos ng isang makapal na lilang kadena. Parang isang aso ng masama na nakagapos. Nagdagdag ito ng higit pang pagkaangas sa ahas na emperador. Chen Feng, hindi pa ako busog. Hindi sapat para punan ang mga puwang ng ngipin. Humarap ang Demon Centipede Emperor at tumingin sa akin sa plataporma. Masaya ka na ba? Ikaw ang unang nakakain. Sumagot ako. Anong ibig mong sabihin? Nagulat ang Demon Centipede Emperor. Pagkatapos ay nagulat siya nang malaman ang aking lakas. Paano ka muling nag-aral? Hindi tama. Chen Feng, hindi mo ito maaring gawin. Nakipagdigma ako para sa iyo sa loob ng 100 taon. Talaga bang nag-aral ka muli? Nagtaka ang Demon Centipede Emperor. Nararamdaman niya na ang aking lakas ay bumaba sa isang bituin. Agad siyang nanginig ng buong katawan. May mga karanasan na ito. Sobrang natatakot siya ngayon. Ang Demon Centipede Emperor ang unang halimaw na aking pinagtibay ng kasunduan. Alam niya kung paano ko nakuha ang lakas na ito. Ngayon, muli akong nag-aral. Nangangahulugan iyon na ang halaga niya ay hindi na sapat para maging aking alaga. Pagkatapos ay naisip niya ang apat na halimaw na kanyang kinain. Nakatagpo siya ng pagkaunawa. Ito ay talagang pagkain ng ulo. Gino Chen Feng. Kuya Feng, hindi mo maaring gawin ito. Maliit na sentipede, nakipagdigma ako sa iyo ng daan-daang taon, kahit wala akong nakuhang gantimpala, mayroon naman akong pagod na na-invest. Ano bang iniisip mo? Ipapaalam ko sa iyo mamaya. Hindi kita papatay. Umuwi ka na muna. Yumuko ako at umiling na walang masabi. At ang Demon Centipede Emperor ay may nais pang ipaliwanag. Umuwi ka. Narinig ang aking galit na pasigaw. Maingat na umatras ang Demon Emperor sa pintuan ng kulungan. Guro, maaari nang ipahayag ang resulta ng pagsusuri. Lumiko ako at tinawag ang guro na tila nawala sa kanyang isip. Ang guro sa pagsusuri ay naka-standby na walang dalaw. Ang sinag ng demonyong aura mula sa emperador. Nagdudulot ito sa kanya ng takot hanggang ngayon. Ayos, mabuti. Sumagot ang guro sa pagsusuri na may pag-aalinlangan. Ipinahayag ko. Nakapasa si Chen Feng sa pinakamataas na antas ng pagsusuri. Sa oras na ito, tumingin ako pabalik sa apat na nakatunganga sa likod ko. Si Liu Yu ay nag-shock din sa aking ipinakitang lakas. Ano bang klaseng pag-aari ng hayop iyon? Bakit kayang patay ng isang atake ang apat na mataas na antas ng halimaw? Hindi niya nga nakita kung paano lumaban ang aking pag-aari ng hayop. Nang maisip ito, pinigilan niya ang kanyang pagkausisa. 2 hakbang ang layo niya sa akin. Nagsalita siya na may ngiti sa kanyang mukha. Kapatid na Chen Feng. Kapatid, nagkamali ako kanina. Paglabas natin mamaya, ako ang taya, kakain tayo kasama si Li Eryang. Sa puntong ito, nakatingin si Wang Qian sa layuning ito. Nais na maging maganda ang puso niya. Nabasag ang kanyang mga panggipit ng ngipin. Ngunit sa pagsasara ng kanyang mga panggipit ng ngipin, ngunit iniisip niya kung paano kami muling magkakasama. Lumiko ako kasama si Li Eryang at Liu Yu patungo sa labas. At ang dalawang ito ay mga matagal ko nang kakilala sa nakaraang buhay. Lahat ng nagising ay may santas kasanayang pagangkin ng hayop. At ang susunod na layunin ay dumalo sa paligsahan ng mga guro ng pagangkin ng hayop sa antas probinsya. Bigyan ng masarap na pagkain ang Demon Centipede Emperor. Ngunit sa puntong ito, sa loob ng opisina ng pagsusuri ng pagangkin ng hayop, isang kalalakihang nasa gitnang edad ang nagulat at tumayo. At sa harap niya ay ang guro na bagong nag-review sa akin. Ang video ng pagsusuri ng estudyanteng ito at personal na impormasyon ay itinuturing na pinakamataas na kumpidensyal. Sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangan pang dalhin ang pagsasanay ng mga estudyante. Ako na mismo ang pupunta. Pagkatapos sabihin ni Zhang Daoyuan, kinuha niya ang mga dokumento mula sa guro ng pagsusuri. Ipinasok ito sa kanyang sariling bag. At ang kanyang katayuan ay mataas na komandante sa kaharian ng mga hayop.
Ang lakas niya ay isang walong bituin na tagapagalaga ng hayop. Ngunit sa kanyang lakas, hindi niya natukoy kung ano ang aking inaalaga ang hayop. Ngunit kakarating ko lang sa pinto ng paligsahan ng mga tagapagalaga ng hayop. Isang boses ang narinig mula sa aking likuran. Si Chen Feng, tama ba? Lumingon ako at natagpuan ko ang isang lalaking nakasuot ng coat. Isang mid-edad na lalaki na may peklat sa mukha. Ako si Zhang Daoyuan. Ako ang inyong guro na namuno. Sumama ka sa akin sandali. May ilang bagay akong dapat kumpirmahin sa'yo. Sinasabi ni Zhang Daoyuan sa akin na may seryosong mukha. Tumango ako. Sumama ako sa kanya papunta sa isang hiwalay na opisina. Ang eksenang ito ay inaasahan ko na. Nang ilantad ko ang aking halimaw, naisip ko na ako ay tatanungin. Ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito ng mabilis. Marahil ito ay dahil sa mga dahilan mula sa mga nakatataas. Alam niya na ang aking pag-aari ng hayop ay hindi pangkaraniwang halimaw. Ang iyong kasunduan sa pag-aari ng hayop ay halimaw, hindi ba? Pagkatapos sabihin ni Zhang Daoyuan, matalim ang kanyang titig na nakatingin sa aking mga mata. Siya ay isang walong bituin na tagapagtangkilik ng hayop. Madali niyang matutukoy kung ang kausap ay nagsisinungaling. Inalog ko ang aking balikat. Bahagyang minilyo ni Zhang Daoyuan ang kanyang mga mata. Sa loob-loob ko ay nag-isip. Totoo nga. Matapos ang isang masusing pagtatanong, sinamahan ako ni Zhang Daoyuan palabas ng opisina. 30 minuto ang lumipas bago lumabas si Zhang Daoyuan mag-isa. At tinipon ang lahat ng mga estudyante para pumasok sa hilagang kaharian ng mga hayop. Pagkatapos pumasok sa kaharian ng mga hayop, agad akong nagsimulang maghanap ng halimaw. Sa ganitong kaharian ng mga hayop, karaniwang may mga herbivorous na halimaw. Umaasa akong magiging mabuti ang aking swerte upang makatagpo. Sakto lang na nagugutom ang Panginoon ng mga sentipede. Mayroon na siyang buffet upang kainin. Nagpatuloy ako sa buong bilis ng mahigit 1 oras. Sa wakas, nakatagpo ako ng buhay. Sa tamang salita, nakatagpo ako ng tao. At isa pa, kakilala ko. Chen Feng. May kasiyahan sa mga mata ni Wang Qian. At sa kanyang tabi ay ang gwapong si Du Fan na nakasulat ang hindi kasiyahan sa kanyang mukha. Ang dalawa ay kasalukuyang nakatayo sa paligid ng isang napakalaking buto habang nagmamasid. Luminga si Du Fan nang makita ang kasiyahan ni Wang Qian. Ang galit sa kanyang puso ay hindi maiiwasang umusbong. Lumakad ako ng 2 hakbang papalapit. Una kong tiningnan ang napakalaking buto sa aking mga paa. Tiningnan ang laki ng balangkas. Bago mamatay, siya ay hindi bababa sa isang 2 bituin na halimaw. Nahulog ako sa aking mga tuhod at kinuha ang isang piraso ng buto ng hayop gamit ang aking kamay. Binasag ang isang dulo ng matulis na pangil. Hawak ito sa aking kamay, gumawa ng ilang dalaw. Napakamadali gamitin. Chen Feng, ito ang una naming natuklasan. Ano ang ibig mong sabihin? Napansin ni Du Fan na parang nais kong gawing sandata ang piraso ng buto at sinadyang maghanap ng dahilan. Chen Feng, kung kailangan mo ito, kunin mo na. Mag-team tayo. At saka, pagsamahin natin muli. Nang panahong iyon, ang saloobin ni Wang Qian ay nagbago ng 180 degrees. Talaga bang may mukha siyang sabihin sa akin na muling magsama? Labis akong nabigla dito. Kung tungkol sa pagkontrol ng emosyon, ikaw talaga, Wang Qian. Ngunit labis itong nagpabalisa kay Du Fan. Bago pa ako makapagsalita, siya na ang nauna. Qian, hindi ka ba nagkasundo na maging girlfriend ko? Nang masabi iyon, agad siyang lumingon sa akin. Itinuro niya ako. Ang ganda mo talaga, putang ina. Huwag kang magpakita sa harap namin. Hindi alam ni Du Fan kung saan siya kumuha ng lakas ng loob. Nagsalita siya ng ganito sa akin. Napatawa ako sa sinabi niya. Anong uri ka ng tao? Maglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Nagbago ang aking anyo. Isang swipe, isang saksak. Ang buto ng kutsilyo ay agad na pumutol sa manggas ni Du Fan. Nag-iwan ng nakakatakot na sugat sa itaas. Kung hindi dahil sa mga patakaran. Matagal na siyang cute. Agad na natatakot si Du Fan. Napakabilis ng aking galaw ng kutsilyo. Hindi siya nakapag-react kanina. At muli niyang naisip ang aking anyo habang tinatawag ang aking mga halimaw sa pagsusulit. Pero siya ay nagkukunwaring kalmado pa rin. Tingnan ang hitsura niyang gulo-gulo ngayon. Lumiko ako patungo sa gitna ng kaharian ng mga hayop. Naiwan si Wang Qian na may nakatitig na mukha. At si Du Fan na may pabago-bagong ekspresyon. Sa susunod na sandali, tila may naisip si Du Fan. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Wang Qian. Qian, tayo. Hindi pa natatapos ay diretsong pinutol ni Wang Qian. Bilisan mo. Nilingon at sumigaw. Chen Feng, hintayin mo ako. Napagtanto ko na kung gaano kita kagusto. Si Wang Qian ay mabilis na tumakbo patungo sa direksyong aking pinagdaraanan. Sa puntong ito, narito na ako sa gilid ng gitna ng kaharian ng mga hayop. Sa susunod na segundo, sumigaw ako ng malakas. Buksan ang pintuan ng impyerno. Sa isang iglap, isang pintuan ng impyerno na umaabot ng 100 metro ang lumitaw sa gubat. Ang impyernong ulong na may maraming paa ay masiglang sumilip mula sa pintuan ng impyerno. Hindi na ito makapaghintay. Ang unang ginawa nito nang lumabas ay ang lumingon at yumuko sa aking harapan. Hinihimok akong umakyat. Nakita kong ibinunggo ko ang aking mga paa sa lupa. Tumalon sa tuktok ng Demon Centipede Emperor. Pagkatapos, nagsimulang umakyat ang katawan ng Demon Centipede Emperor mula sa pintuan ng impyerno. Tumagal ang prosesong ito ng 20 segundo. Ang mataas na figura ay umaabot ng 100 metro kahit nakadapa sa lupa. Ang haba ng katawan ay hindi na kailangang banggitin.
diretsong umaabot ng ilang kilometro sa kabubatan. Ang paglitaw ng Demon Centipede Emperor ay naging sanhi ng panginginig ng lahat ng halimaw. Kasabay nito, ang lahat ng estudyanteng kalahok sa ranggo ay nanginginig. Kahit hindi makita, maririnig ang malalakas na tunog ng pagsabog. Ano ba talaga yon? Boss na nakatago ba yon? May ilang estudyante na natakot hanggang sa umihi sa kanilang pantalon. At ang bilis ng Demon Centipede Emperor ay kamangha-mangha. Ang mga punong na daanan ay agad na nabasag. Kapag ito ay gumagalaw, may kasamang tunog ng hangin. Nakatayo sa tuktok ng Demon Centipede Emperor, makikita ang 30 kilometro sa ibaba. At ito ay nagsimula na ng kasakiman ng ahas na mode. Sa ilalim ng kanyang malaking mga mata, ang mga halimaw sa paligid ay naging pagkain na. Ngunit ang lahat ng mga tao sa labas ng mga hayop ay nakatingin ng may takot sa monitor. Ang biglaang paglitaw ng Demon Centipede Emperor ay nagdulot sa kanila ng labis na pagkabahala. Anong nangyayari? Agad na simulan ang emergency plan. Mayroong mataas na antas na halimaw na umaatake. Sa tingin, ito ay hindi bababa sa 5 bituin. Agad na itigil ang paligsahan. Ang nagsasalita ay isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang. Siya ang pinakamataas na commander sa 105 na hukbo ng mga tagapagtanggol ng kaharian ng mga hayop. At ang napakalaking katawan ng Demon Centipede Emperor ay tila mas nakakatakot sa ilalim ng kamera. Ang drone na nakabitin sa mataas na langit. Hindi man lang makuha ng kamera ang buong katawan ng Demon Centipede Emperor. Samantalang si Zhang Daoyuan ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Mga guro, huwag magpanik. Ito ay simpleng hayop ng aking scholar na pinili. Nang marinig ang sinabi ni Zhang Daoyuan, sa isang iglap lahat ay tumahimik. Ano? Ulitin mo iyon. Sinasabi mong iyon ay hayop ng iyong estudyante. Anong kalokohan ito? Lahat ng guro ay nabigla. Sa puntong ito, dinala ko ang Demon Centipede Emperor na kumain ng hindi bababa sa 100 universal na halimaw. Bigla na may narinig na sigaw mula sa malayo. Tulungan niyo ako. Nakita ang isang unggoy na halimaw na hinahabol ang isang binatang nakasuot ng uniforme. Napakabilis ng unggoy na halimaw. Malapit na itong mahuli ang binatang nakasuot ng uniforme. May dugo pa sa mga kuko nito. Hindi naman kalakihan ang binata. At may pilay pa siya habang naglalakad. Mukhang siya ay may sugat. Maaaring natakot ang unggoy na halimaw sa Demon Centipede Emperor. Gusto nitong ilabas ang galit sa harap na tao. Nang sandaling iyon, biglang dumating ang Demon Centipede Emperor sa likod ng unggoy. Pagkatapos, ang malaking pangil ay diretsong kumagat at pinutol ito sa dalawa. At tuloy-tuloy itong nilunok ng Demon Centipede Emperor. Samantala, ang binata ay lalong natatakot habang tinitingnan ang Demon Centipede Emperor. Sa susunod na segundo, nahimatay siya. Mukhang siya ay nawalan ng malay. Ang sumpaying unggoy na halimaw. Siguradong siya ang nagtakot sa kanya. Ang Demon Centipede Emperor ay parang naggangalit sa loob ng aking isipan. Wala na akong masabi. Ito ay talagang dahil sa pagkabigla mo sa akin. Nang magising ang batang lalaki, pakiramdam niya ay may pagyanig sa ilalim. Nagtanong siya nang hindi sinasadya sa paligid. Bigla siyang sumigaw. Kaklase, nagising ka na. Tumingin ako sa kanya at sinabi. Tumingin ang batang lalaki. Nakita niya ang isang gwapo na may mga kamay sa bulsa. Magandang araw, boss. Sinabi ng batang lalaki na gusto niyang bumangon agad. Pero hindi siya makagalaw ng maayos sa kanyang mga binti. Nang bumangon siya, muling bumagsak. Okay lang, umupo ka na muna. Mabuti at nagising ka na. Makakahanap ako ng ligtas na lugar para makababa ka. Sabi ko na may ngiti sa aking mukha. Pero pagkatapos ng kaunting sandali, nakahanap ang Demon Centipede Emperor ng ligtas na lugar. Ayos na. Dito ka na bumaba. Na-clear ko na ang paligid. Sabi ko. Pagkatapos ay nagpatuloy ako kasama ang Demon Centipede Emperor para sa aming buffet. Sa oras na ito, malapit na akong makalampas sa isang bituin na mid-level na ginoo ng hayop. Tinatayang kapag kumain pa ang Demon Centipede Emperor ng ilang demonyong hayop, makakamit ko na ang buong pagsasakatuparan. Nang mga oras na ito, bahagyang kumurap ang aking mga mata. Napansin kong may 7 demonyong hayop at 3 tao na nagtipon sa 1 kilometro ang layo. Habang sinasabi ito, naglakad na si Demon Centipede Emperor patungo sa direksyong iyon. Sa oras na ito, ang 3 tao doon ay nag-uusap tungkol sa estratehiya. Si Wang Yuyan. Kung nais mong sumali sa aming grupo, pwede. Ngunit dapat ay mauna ang nauna. Panahon na para sa iyo na maging pain. Sinabi ni Dufan kay Wang Yuyan na may kabastusan sa kanyang mukha. Yuyan, Wang Yuyan. Basta tulungan mo akong ilabas ang malaking demonyong oso mula sa loob. Susunod, tutulungan ka naming humanap ng kasunduan sa pagangkin ng hayop. Si Wang Qian ay tiningnan si Wang Yuyan mula ulo hanggang paa at mumiti habang nagsasalita. Pagkatapos ay idinagdag niya, tumayo ka lang sa pintuan at humingi ng tulong. Kung lalabas ang malaking demonyong oso, si Tianhao ay agad na aksyon upang sugurin ito. Tiyak na walang magiging problema, at hindi maganda ang kalagayan sa buhay ni Wang Yuyan. Mula pagkabata ay sinabi na ng kanyang mga magulang sa kanya. Dapat makinig sa guro at makihalubilo ng maayos sa mga kaklase sa labas. Noong bata pa kahit na nabubuli ng mga kaklase. Sinasabi rin ng kanyang mga magulang at guro na hindi ka maaaring magpalakpakan ng isang kamay. Sige na, siguradong magagawa ko. Ako na ang susunod na tao na magkakaroon ng kasunduan sa pagangkin ng hayop. Sabi ni Wang Yuyan habang nakayuko. Sa sandaling ito, siya ay nakatayo sa labas ng yungib na nakatulala.
Ayon sa napagkasunduan dati, nagsimula siyang sumigaw ng tulong. Nang marinig ng impyernong oso na halimaw sa loob ng yungib ang sigaw ni Wang Yuyan na humihingi ng tulong, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Agad itong sumugod palabas ng yungib. Nakabuka ang kanyang malaking bibig at sumugod patungo kay Wang Yuyan. Nakita ni Wang Yuyan ang sitwasyon at sinubukan niyang tumakbo pabalik. Ngunit ang katawan ng napakalaking impyernong oso na halimaw ay ilang beses na mas malaki kaysa sa kanya. Sa ilalim ng matinding presyon, siya ay nagtataka na pansamantalang nawalan ng kakayahang gumalaw. Mabilis, kumilos ka na. Nang makita ito ni Fang Tianhao, nagbago ang kanyang anyo at agad na inutusan si Du Fan na gawin ito. Samantalang si Du Fan ay nagpakita ng malaking pagbabago sa kanyang mukha. Ngunit sa loob, nag-aalangan siyang magbigay ng utos sa kanyang pag-aangkin ng hayop. Sa mukha ni Wang Qian, isang kaibahan ang lumitaw ng ngiti. Kakitakit na berdetsa. Pinapagamit ka para magpanggap na mahina upang akitin si Chen Feng. Magsimula ka ng mamatay. Habang malapit na ang mga kamay ng oso sa mukha ni Wang Yuyan. Si Chen Feng. Si Wang Yuyan sa pagkakataong ito ay puno ng luha. Siya na sa simula pa lang ay mahina. Bago dumating ang mga kamay ng oso, umiiyak siyang sumigaw. Sa susunod na sandali, bumagsak ang kamay ng oso. Pero walang anumang sakit. Narinig ko ang pagtawag mo sa akin. Dahan-dahang binuksan ni Wang Yuyan ang kanyang mga mata. Makikita akong may hawak na buto na kutsilyo na ipinasok sa lid ng lupain ng Demon Bear. Ang isa pang paa ay nakatapak sa halimaw ni Du Fan. Kayong mga dahilan kung bakit napasubo si Wang Yuyan. Sa napakabatang edad ay nangahas na makasakit. Kalalakihan ba ay hindi magiging salot sa mga tagapagsanay ng hayop? Nakita kong ang espasyo sa harap ko ay biglang napunit at nagkaroon ng malaking butas. Isa itong bitak sa espasyo. Sa susunod na sandali, isang malaking ulo ang biglang sumilip mula sa bitak. Ito ang aking unang 10 bituin na mataas na antas na halimaw. 1,000 paa na emperor ng puti. Patayin. Tumingin ako ng malamig sa kabila at malamig na sinabi. Chen Feng, ano ang ibig mong sabihin? Mayroong patakaran na hindi pwedeng maging mayabang. Nakatayo si Du Fan sa pinakaharap ng tao. Hindi pa siya natapos magsalita ay nilunok na siya ng emperor ng puti. At ang susunod ay si Wang Qian. Kasunod nito ay lahat ng mga hayop ng iba. Lahat ay nilunok ng emperor ng puti. Sa natitirang 2 tao, hindi ko pinayagang maghasik ng walang dahilan ang emperor ng puti. Nais ko lamang na alisin si Wang Qian at Du Fan. Ang natitirang tao sa oras na ito ay si Fang Tianhao. Siya ay natatakot na umupo na sa lupa. Pagkatapos ay umalis ako kasama si Wang Yuyan at ang emperor ng puti. Chen Feng, saan tayo susunod na pupunta? Gustong-gusto ni Wang Yuyan na makasama ako ng mag-isa ngayon. Pumunta sa sentrong lugar. Una, tutulungan kitang makipagkasunduan sa isang halimaw. At saka, hahanapin si Li Eryang at Liu. Anong klase ng halimaw ang gusto mo? Kakapasok lang namin sa sentrong bahagi ng kaharian ng mga hayop. Hindi ko pa natagpuan ang angkop na halimaw para kay Wang Yuyan. Ngunit una naming nakapagsalubong sina Li Eryang at Liu. Ang apat ay nakatayo sa itaas ng ulo ng Demon Centipede Emperor. Ako ang unang nagsalita. Kayo dapat ang unang pumasok sa sentrong lugar. Nakakita ba kayo ng makapangyarihang halimaw na may kasunduan? Nang sandaling iyon, sinabi ni Li Eryang, Fengji, ikaw ay nakausap ng tama. Totoo, nakatagpo kami. Isang level na dugong apoy na Phoenix. Saan na kayo ng Phoenix na ito? Alam nyo ba? Agad akong naging interesado. At ang Phoenix na ito ay talagang bagay kay Wang Yuyan. Alam. Nakatitig kami habang lumilipad siya patungo sa tuktok ng bundok. Sinabi ni Li Eryang habang itinuturo ang isang mataas na bundok. Pagkatapos, mabilis kaming tumungo roon. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating kami sa isang bunganga ng bulkan. Karaniwan, ang Fire Feather Phoenix ay naninirahan sa mga bulkan. Mukhang dito na ang tahanan nito. Nagsalita ako upang ipaliwanag. Sa pagkatapos ng aking sinabi, ako ang unang tumalon sa bunganga ng bulkan. Matapos ang kalahating oras na pagkapasok ng apat. Sa wakas, nakarating kami sa loob ng bundok. Ang una naming nakita ay isang kuweba. Tingnan mo, yan na ang Fire Feather Phoenix. Itinuro ni Li Eryang ang bunganga ng kuweba at sinabi. At ang Fire Feather Phoenix ay nakahiga sa bunganga ng kuweba. Ang katawan nito ay mahigpit na nagtatakip sa butas. Siguradong mayroong bagay sa loob na kailangan nitong pangalagaan. Agad kong napansin ang senyales. Hayaan munang ipagkasundo ni Yuyan ito. Sama-sama tayong umatake. Pagkatapos kong magsalita, nagpakawala ako ng isang mabilis na pag-atake patungo sa Fire Feather Phoenix. Ang bagay na ito ay lilipad. Kailangan kong lumapit dito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kapag ito ay lumipad na, mahirap na itong hulihin. Nagtinginan sina Li Eryang at Liu at agad nilang pinakawalan ang kanilang mga hayop. Ang Fire Feather Phoenix ay talagang santas kasanayang dugo. Napakataas ng kanyang alertness. Bago pa ako makalapit, itinaas na niya ang kanyang ulo at nakita ang aking anino. Ang tawag mula sa entablado ay umabot sa balikat. Isang tawag mula sa kagawaran. Ipinagkalat ang kanyang napakalaking mga pakpak at agad na lumipad. Kuya Feng, nandito kami para tumulong sayo. Si Liu ay sumigaw mula sa likuran. Direkta niyang binigyan ng utos ang kanyang Dragon Blood Firebird. Ang Dragon Blood Firebird ay kasalukuyang nasa isang Star Intermediate. Ang antas nito ay kasing taas ng Fire Feather Phoenix. At pareho silang may apoy na katangian. Ang dalawang malaking ibon ay agad na naglaban sa hangin.
Nang makita ito, agad akong tumalon ng isang hakbang pataas. Agad na nandyan ako sa ilalim ng fire feeder phoenix. Nahawakan ko ang isa sa kanyang mga paa. Nais kong mawala ang kanyang balanse. Ang biglaang lakas na ito ay nagdala sa fire feeder phoenix na bumagsak sa lupa. Ngunit sa sandaling iyon, isang banyagang boses na bata ang umabot. Bitawan mo ang halimaw na iyon. Ito ang unang nasaktan natin. Lumiko ako at tumingin sa direksyon ng tunog. Nakita kong may 3 tao sa bibig ng kuweba. Sila nga ay sina Fang Tianhao at ang kanyang mga kasama. Isang si Chen Feng. Ikaw pala. Nagulat si Fang Tianhao. Pagkatapos, direkta siyang nagsalita sa kanyang kapatid. Kuya, bakit hindi tayo umalis? Medyo natatakot si Fang Tianhao. Sobrang naging epekto sa kanya ng Demon Centipede Emperor. Umalis? Bakit aalis? Ang ibong apoy na ito ay dapat pahalagahan. Hindi natin dapat basta-basta palampasin ang pagkakataong ito. Pagkatapos sabihin ito ni Fang Tianhai, agad niyang inutusan ang kanyang halimaw na tigre na salakayin ang ibong apoy. Siyempre, hindi mag-aaksaya ng panahon si Li Eryang. Kuya Xiong, bilisan mo at tumulong. Sa isang utos, ang kanyang impyernong oso ay tumakbo patungo sa gilid ng Wind Howl 3-strap stager. Biglang nagkaroon ng pagbabago. Ang ibong apoy na dati ay nakadaga ng Dragon Blood Firebird ay biglang nakalipad. Ito ay umatungal sa langit. Ang mga mata ay naging dugong pula. Ang mga piraso ng pulang gintong balahibo ay unti-unting nahuhulog. Hindi maganda. Nais nitong sumabog at muling ipanganak. Nakita ko ito at sumigaw ako. Wala na akong pakialam sa iba. Ako'y mabilis na umatras patungo sa direksyon ni Wang Yuyan at ng dalawa. Kasabay nito, sumulpot ang Demon Centipede Emperor mula sa aking manggas. Direkta nitong pinalibutan ang aming apat sa gitna. Kuya, tumakbo na tayo. Kahit na hindi alam ni Fang Tianhao kung ano ang mangyayari. Nakita niyang ako'y labis na nag-aalala. Siya'y sumigaw ng diretsyo. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na alon ng init ay umusbong mula sa kuweba. Ang 3 tao ay diretsong nalipad palabas. At tayo namang 4 ay nasa loob ng ball na ginawa ng Demon Centipede Emperor. Tanging tunog lamang mula sa labas ang maririnig. Ngunit hindi namin alam kung ano talaga ang nangyayari. Ano nangyari sa labas? Tanong ko sa Demon Centipede Emperor. Wala namang masama. May isang 3 bituin na apoy balahibong phoenix na kumakagat sa akin. Hintayin mo na bumaba ang temperatura sa labas, saka ko kayo pakakawalan. At isama na rin itong kainin. Dapat ay magkapareho ito ng 1-star na halimaw kanina. Ibig sabihin, tiyak na may mahalagang bagay sila sa yungib. Para sa bagay na yon, ang 1-star na apoy na balahibong pinya ay napakadaling nagpasya na isakripisyo ang sarili para sa self-detonation. Sabi ni Chen Feng habang iniisip ito, ang makakapagpasiklab sa halimaw ng ganito kadali. Malamang ay may mga anak nito sa loob. Mabuti na rin ito. Ang unang alaga ni Yuyan ay tila natagpuan na. Ang itlog ay maaari ring mapisa. At ang 3-star na apoy na balahibong pinya ay patuloy na umatake sa balot ng Demon Centipede Emperor. Ang bawat atake nito ay gamit ang buong lakas. Pero hindi nito mabasag ang depensa ng Demon Centipede Emperor. Samantalang sa loob ng yungib, sa tabi ng itlog ng apoy na balahibong pinya, isang kabataan na puno ng alikabok ang lumabas mula sa tabi ng butas. Dapat ay tatalikod siya sa ranking competition sa pamamagitan ng daanan ng kaharian ng mga hayop. Pero nang makarating siya sa paanan ng bundok ay natuklasan niya na mayroon palang isang yungib na natatakpan ng mga baging. Ang kanyang pagkamausisa ay nagtulak sa kanya na pumasok upang tingnan. Nang siya'y pumasok sa yungib, nakita niya ang isang pulang-pula na itlog. Ang itlog na ito ay tila nagmula sa isang mataas na lahi ng halimaw. Sa oras na yon, ang kanyang ngiti ay naging kakaiba. Madali siyang nagtanggal ng kanyang uniforme. At kanyang binalot ang itlog na kasing laki ng kalahati ng kanyang katawan. Sa susunod na sandali, nakita niya ang isang apoy pilyang phoenix na labis na umaatake sa isang purple na bilog na bagay. At iyon pala ay itlog ng apoy pilyang phoenix. Pero bakit ito hindi nag-incubate ng itlog? Nagsha-sharpen ba ng mga kuko? Kayo na. Mas mabuting umalis na muna. Ang binata ay dahan-dahang umalis ng nakatago. At sa pagkakataong ito, ang Demon Centipede Emperor ay tuluyan ng nagunat. Ang matinding init ay humupa. Siya ay hindi nagtagal at tumalon ng diretsyo. Kumapit sa 3 bituin na apoy na balahibo ng pabo. Pagkatapos ay nilunok ito ng isang kagat. Sa puntong ito, pumasok ang 4 na tao sa pugad ng apoy na balahibo ng pabo. Nasaan ang itlog? Pinagsisiksikan ko ang aking mga kamay sa malaking pugad na gawa sa mga sanga. Kapatid na Feng, tingnan mo ito. Narinig ko ang boses ni Li Eryang mula sa aking tabi. Lumingon ako. Sa harap ni Li Eryang ay may isang lawa ng magma na bahagyang naglalabas ng pulang liwanag. Ngunit ang likido sa loob ay hindi katulad ng tunay na magma, kundi isang mahiwagang likido na may kulay apoy. Yumuko ako upang tingnan ito. Ito ay ang esensya ng apoy ng pabo. Isang likas na gamot na makakapagpagaling sa mga sugat ng apoy na katangian ng hayop. Sabi ni Chen Feng ng mahinahon. Pagkatapos ay sinabi ko kay Li Eryang, ang iyong hayop ba ay hindi pa nakaka-recover mula sa pagkakasugat? Maari itong ilabas upang uminom ng kaunti. Ang bagay na ito ay kayang magpagaling kahit ng mga nakatagong sugat. Nang marinig ito, agarang inilabas ni Li Eryang ang impyernong oso na halimaw. Mabilis itong humiga sa tabi ng lawa. Nilalaplap ito gamit ang dila. Talagang maganda. Talagang epektibo.
Nararamdaman ni Li Eryang na ang mga sugat ng impyernong oso na halimaw ay mabilis na bumabawi. Masayang sabi. Siyempre, epektibo. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyong sa labas. Ito ay isang mahirap mahanap na gamot para sa pagpapagaling ng mga halimaw na may apoy. Tumingin ako kay Li Eryang na walang masabi. Ano? 100 milyon sa bawat isa. Huwag ka nang uminom niyan. Ang mga sugat mo ay maghihilom din. Tumahimik ka, hayop ka. Nang marinig ni Li Eryang na ang halaga ng Fengyan Essence ay 100 milyon, tumagos ang sakit sa kanyang puso. Pasensya na, Yuyan. Hindi kita nabigyan ng tamang kasunduan sa halimaw. Say ako at nagsabi. Ayos lang iyon. Di ba't nakuha na natin ang Fengyan Essence? Ngumiti si Wang Yuyan at nagsabi. At sa oras na ito, natapos na rin ang paligsahan ng mga halimaw. Pagkatapos, dinala ko ang tatlo patungo sa daan ng mga halimaw. Sa puntong ito, puno na ng mga estudyante ang daan palabas ng kaharian ng mga hayop. Sa mga sandaling iyon, may narinig akong sigaw sa likuran ko. Boss, medyo pamilyar ang boses na yon. Lumina ako pabalik. Nakakita ako ng isang batang may maalikabok na mukha na tumatakbo mula sa gubat. At may dala pa itong malaking bag sa likuran. Ikaw pala. Sinabi ko na may tila hangarin ng isang dalubhasang tao. Kuya Feng, ito ay si. Tinanong ni Liu Yu nang may pagkamangha. Ako si Han Xiaoli. Ako ang iniligtas ni Kuya Chen Feng nang ako ay hinahabol ng halimaw. Nakakagat ng kanyang ulo si Han Xiaoli habang nagpapakilala. Kapatid na Han, ano ang dala mo sa likuran? Tanong ni Li Eryang nang may pag-usisa. Ito, sa totoo lang, swerte ito. Huminto si Han Xiaoli sa kanyang pagsasalita. Unang sinuyod ang paligid sa kanan at kaliwa. Nakita na walang nakakapansin sa kanya. Lumapit siya sa apat. Bulong niya. Nang maghiwalay kami ni Kuya Feng, nais kong makahanap ng kasunduan sa halimaw. Pero palagi akong hinahabol ng halimaw at nagtatago. Nang sa huli ay gusto ko nang sumuko. Nakakita ng isang nakatagong yungib. Pumasok ako at sumilip. Hey, hulaan niyo kung ano. Mayroong isang itlog ng halimaw sa loob. Ito nga ang nasa likod ko. Sinabi ni Han Xiaoli at dinala ang uniforme na nakabalot sa itlog ng halimaw sa kanyang harapan. Bumitaw si Xiao ng isang puwang upang ipakita sa apat. Balak niyang umuwi at ipisa ang itlog na ito. At pagkatapos ay gawin kanya itong alaga. Nagtakbuhan kaming apat. Matagal na namin itong inisip kaya pala ikaw ang nagnakaw ng bahay. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong sasabihin. Kahit na siya ay nagnakaw ng itlog ng halimaw. Pero nagnakaw siya batay sa kanyang kakayahan. At sa hitsura ni Han Xiaoli, kailangan niya talaga ang itlog na ito. At pagkatapos ng paligsahan ng mga alagang hayop, ang gantimpala para sa unang pwesto ay isang santas kasanayang alaga. Pero mayroon na akong 10 halimaw kaya hindi ko na kailangan ng alaga. Pero si Wang Yuyan ay hindi nagtagumpay sa pagkuha ng alaga sa paligsahan. Pagkatapos ay ibinigay ko ang gantimpala kay Wang Yuyan. Matapos ang seremonya ng mga gantimpala, bumalik ako sa aking silid. Kinuha ko ang itim na notebook mula sa aking bulsa. Tumingin ako sa pangalan ni Elena. Huminga ako ng malalim. Sa nakaraang buhay, bilang isang tagapagmana ng 10 bituin na halimaw, nagtayo ako ng isang organisasyon ng mga tagapagmana ng halimaw na tinatawag na Night Demon. Hindi marami ang mga tao sa organisasyon. Ngunit bawat isa ay napakalakas. At si Elena ang kasama ko ng pinakamatagal. Isa siya sa aking mga gwardiya sa Night Demon. Bilang aking gwardiya, siya ang namamahala sa lahat ng aking mga gawain. Minsan, handa siyang subukan ang pagkain para sa akin bago ako kumain. Ngunit sa nakaraang buhay, si Elena ay namatay sa aking harapan para tulungan akong gumawa ng kasunduan sa pinakamalakas na halimaw. Namatay siya sa aking harapan. Nang maisip ko ang mga ito, huminga ako ng malalim. Kinabukasan, hiningi ko ang bakasyon kay Zhang Daoyuan. At nang makita ni Zhang Daoyuan ang aking malungkot na mukha, nagtanong siya. Anong nangyari? Mayroon ka bang iniisip? Pinatay niya ang sigarilyo sa kanyang kamay. Lumapit siya sa akin at pinalupalo ang aking balikat. Si Lao Zhang, humihingi ako sa iyo ng pahintulot. Sabi ko ng seryoso. Anong pahintulot ang hinihingi? Bukas ay kakaharapin na ang lihim na labanan ng Nyon Country at Kimchi Country. Ikaw ay isang manlalaro ng ating Longxia Country. Paano mo naman masasabing humihingi ka lang ng pahintulot? Agad na tinanggihan ni Zhang Daoyuan ng may pagalit. Pasensya na, Lao Zhang. Wala akong magagawa sa ganito. Kailangan kong umalis ng 3 araw. Maari ko lang sa iyo ipangako na babalik ako agad. Ayaw ko ring maging mahirap para kay Zhang Daoyuan. Pero ang labas na ito ay tungkol kay Elena. Walang bagay ang mas mahalaga kay Elena. Sabi kong hindi pwede, hindi pwede. Bumalik ka na. Hindi ka makakaalis. Ako, isang 8-star Beastmaster, ay hindi na makakayanan ito. Nagalit din si Zhang Daoyuan. Lao Zhang, talagang mahusay ka bilang isang 8-star Beastmaster. Pero hindi mo ako mapipigilan. Mahinahon ang tono ko. Hindi na ako makikipag-usap pa kay Zhang Daoyuan. Tumungo ako ng diretsyo patungo sa pintuan ng kampo. May mga bagay na kailangan kong gawin. Talagang gustong makipaglaban ni Zhang Daoyuan sa akin. Pero naisip niya na ang aking kasanayang pagangkin ng hayop ay 10 bituin. Siya ay medyo nagatubili muli. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Kailangan mo ring sabihin ito sa akin, di ba? Si Zhang Daoyuan ay unang nakaramdam ng kawalang lakas. Para lang sa buhay na ito, upang walang pagsisisi. Tumigil ako saglit. Iniwan ko lamang ang isang pangungusap at isang magarang likod. 5 oras mamaya,
Tumawid ako sa buong Longxia at umabot sa Zhang Province. Kung hindi ako nagkakamali, si Elena ay darating dito sa tanging mamahaling hotel kasama ang kanyang ina. At ako ay unang bumili ng ilang chocolate na may alak sa labas ng hotel. Pagkatapos ay pumasok ako sa hotel. Iyon ang paboritong pagkain ni Elena. Sa oras na ito, isang pamilyar na matangkad na silweta ang lumitaw sa pintuan ng hotel. Si Elena nga, walang duda. Sila ay kabuang 4 na tao. Bukod kay Elena, may isang babae at 2 lalaki. Elena, dito kami matutulog ngayong gabi. Nagsalina ako ng 2 pinakamahal na silid. Ang binata ay ngumiti at sinabi kay Elena. Matinding pagnanais ang nasa mga mata niya habang tinitingnan si Alina. Ang batang nagsasalita ay si Andre. Siya ang pinsan ni Alina. Nang dumaan ang 4 na tao sa tabi ko, si Alina ay napatingin sa akin nang hindi niya namamalayan. Ako naman ay tumango na may ngiti bilang tugon. Gusto mo bang kumain ng chocolate na may lasa ng rosas? Isang magandang dilag mula sa Britanya. Sinabi ko habang dumadaan ako kay Alina. Sa oras na ito, ako ay gwapo at bata. Dagdag pa ang aking maayos at tunay na British na pagsasalita. Agad na nagpahinto kay Alina. Salamat. Maingat na tinanggap ni Alina ang chocolate na may alak. Pinagmamasdan ang matangkad na likuran ni Alina na aalis na may ngiti sa kanyang mukha. Muling naalala ang aking mga alaala. Ang kanyang ngiti ngayon ay puno ng sikat ng araw at tiwala. Ganap na iba kumpara sa unang buhay nang magkakilala kami. Ang lugar kung saan unang nagkita ang dalawa ay nasa isang basement ng manor sa Britanya pagkatapos ng 25 taon. Noon, si Elena ay hinampas ng kanyang pinsang si Andre at siya ay puno ng pasa. Siya noon ay walang saplot. Walang bahagi ng kanyang balat ang maayos. Lahat ay mga pahiwatig ng panggugulpi. Mga sugat mula sa mga lataw, talim at iba pang bagay. Nang maisip ko ito, mabilis akong nagtungo sa kalapit na 2 bituin na kaharian ng mga hayop. Dahil hindi nagtagal, darating si Elena dito upang makipagkontrata sa mga hayop. Pero hindi niya alam na ang kanyang tiyuhin at pinsan ay naglalaban para sa posisyon ng tagapamahala ng pamilya. Na talagang pinatay nila ang kanyang ina sa lugar na ito ng mga hayop. At si Andre na may malubhang ugali ng pang-aabuso. Nang makita niyang maganda si Elena, kaya't pagkatapos patayin ang alaga ni Elena, siya ay dinakip at ikinulong. At siya ay naabuso sa madilim na basement sa loob ng 25 taon. Sa oras na ito, si Elena at ang 3 iba pang anino ay lumitaw sa pintuan ng kaharian ng mga hayop. Nakita rin ako ni Elena. Ang galing naman. Ikaw rin ba ay narito para sa kasunduan sa pagangkin ng hayop? Siya ay masayahin at bumati sa akin. Nandito ako para iligtas ang aking kaibigan mula sa muling pagkalugmok sa dilim. Ngumiti ako at nagsalita ng may malalim na tono. Bilisan mo na, Elena. Huwag ka nang makipag-usap pa ng marami sa taong ito mula sa Longxia. Nagudyok si Andre. Nang sumapit ng tila umalis na ang 4 na tao kasama si Elena. Sumunod din ako sa mga yapak ng 4 na tao papasok sa kaharian ng mga hayop. Pagpasok sa kaharian ng mga hayop, tinawag ko ang Demon Centipede Emperor. Sa oras na ito, ang sukat ng Demon Centipede Emperor ay eksaktong kayang dalhin ako. Habang ang 4 na tao kasama si Elena ay mabilis na nagpunta sa lugar ng 2 bituin na pag-aari ng hayop. Nasa unahan na ang target na lokasyon. Pinagmamasdan ng ama ni Andre ang harap at nagpapaalala. Tingnan mo, iyan ang iyong kuweba. Iyan ang lokasyon kung saan natagpuan ng tagapagbalita ang 2 bituin na halimaw. Sa lalong madaling panahon, ikaw ay magiging isang tunay na dalubhasang tagapagangkin ng hayop na may 2 bituin. Parang noong kabataan ng iyong ama. Malumanay na sinabi ni Flick kay Elena sa likod niya ito. Sa mga sandaling yon, tumalikod ang ina ni Elena at sumigaw. Mag-ingat ka, Elena. Pero huli na ito. Nakita si Andre na nakatayo sa likod niya, isang kamay ay nakahawak sa kanyang lalamunan. Ang isang kamay ay nakatukod ng kutsilyo sa ugat ni Elena. Basta't may anumang galaw si Elena o si Angeli, sisirain niya ang lalamunan ni Elena. Samantalang si Flick ay biglang tumalon. Inawakan ang buhok ni Angeli at sinuntok siya sa tiyan. Pagkatapos ay hinila ang kanyang ulo at paulit-ulit na sinampal ito sa pader ng yungib. Ang mga bato ay nagkalat. Dumadaloy ang dugo sa noo ni Angeli. Hindi ba gusto ng mag-ina na malaman kung nasaan si Elena sama? Sasabihin ko na sayo ito. Siya ay matagal nang napunta sa impyerno. Ilang araw na ang nakalipas. Siya rin ay namatay sa dingding na parang ganito. Palaging pinupuri ni Blanche sa harap ko kung gaano kakaganda at katalino. Gusto kong makita kung saan ka magaling. Matapos magsalita si Flick, hinilan niya ang buhok ni Angeli. Patuloy na hindrag siya papasok sa kadiliman ng yungib. Sa labas ng yungib, pinipigilan ni Andre ang leeg ni Elena. Simula nang alisin ng kanyang kamay ang mga damit na pampainit ni Elena. Ngayon ay nararamdaman ni Elena ang malalim na kawalang lakas. Nakapikit siya, hindi naglakas loob na kumilos. Ngunit sa susunod na sandali, nararamdaman niya na ang kamay na pumasok sa kanyang damit ay biglang huminto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang tao ang biglang tumayo sa kanyang harapan. Nakita ang kutsilyo sa aking kamay, na nakatusok na sa leeg ni Andre. Malalim na huminga. Normal lang ang pagkahilo. Pagkatapos, iginuhit ko kay Elena na mag-ingat. Tumango si Elena ng maayos. Ang mga sulok ng kanyang mga mata ay may bakas pa ng luha. Nang makita ito, hawak ko ang kutsilyo at dahan-dahan akong pumasok sa loob ng yungib. Angeli, huwag ka nang makipaglaban. Patay na si Blanche na hayop na yon. Palagi siyang pumuri sa iyo bilang mabuting asawa at ina.
Gusto kong subukan. Ano ba talaga ang kabutihan mo? Nang siya ay handa na para sa susunod na hakbang, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sino? Sabi ni Frick. Hindi siya agad namatay. Sa halip, siya ay medyo nahihilo lamang. Sa kanyang paningin, isang binatilyo ang nagpakita sa kanyang harapan. Ikaw, tao ng Longxia, paano ka nakarating dito? Gayunpaman, sa susunod na segundo, nakaramdam lamang siya ng pag-ikot ng mundo. Walang kakayahan, siya ay bumagsak. Wala nang hininga. Makikita ang isang butas sa kanyang sentido na kasing laki ng daliri. Dahan-dahang umaagos ang dugo. At may isang purpurang uod na lumabas. Basura lang. Wala itong lasa. Sabi ng Demon Centipede Emperor. Kanilang kalaunan. Ginamit ko ang isa sa mga espesyal na kasanayan na madalas kong gamitin sa nakaraang buhay. Ang nakakamatay na pangil ng Demon Centipede Emperor ay napakatalim. Sa isang malakas na pag-ikot, maaari itong agad na tumsakaaway. Ang galaw na ito ay madalas kong ginagamit laban sa mga katumbas na bihasa sa nakaraang buhay. Subok na subok. Nang makita kong patay na si Flick, lumiko ako at naglakad palabas. Si Elena ay masunurin. Nakatayo pa rin siya sa kanyang pwesto. Ligtas ang iyong ina. Pumunta ka at ayusin ang kanyang mga damit. Nakakoma lang siya. Pagkatapos kong sabihin iyon, lumiko ako at muling naglakad papasok sa yungib. Si Elena ay nagmadaling sumunod. Nang matapos niyang ayusin ang mga damit ng kanyang ina, luminga siya at nagtanong, paano mo ito nahanap? At saka, bakit alam mo ang pangalan ko? Sa palagay niya, hindi ito pagkakataon. Mas mahalaga, paano napatay ng batang Longxia na ito si Flick? Dapat malaman. Si Flick ay isa sa mga 6 na bituin na Beastmaster. Bigla niyang naisip ang isang bagay. Sabi mo dati, ang dahilan ng pagpunta mo rito ay upang iligtas ang kaibigan mula sa kadiliman. Ako ba ang kaibigang iyon? Habang tinitingnan siya, napabuntong hininga ako. Sa katunayan, mahirap itong paniwalaan. Pero talagang nandito ako upang iligtas ka. Para bang nagpunta ako upang ituwid ang aking mga pagkakamali. Ang ibig mong sabihin, ay talagang magkaibigan tayo, o maging magkasintahan. Pero sigurado ako na hindi ako kailanman nagka-amnesia. At hindi ko pa kailanman nakita ka. At hindi ko alam kung ano ang pangalan mo. Kaya't mayroon lamang isang posibilidad. Kinabukasan. Tama ba? Tanong ni Elena. Maaaring ako ay may isang panaginip. Tungkol sa hinaharap kung saan tayo nagtagpo. At nakaranas ng sunod-sunod na mga pagsubok. Nakatagpo ng isang grupo ng mga kahangahangang kasama. Nagtayo ng pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo. Sa huli, nakumpleto ang isang napakalaking gawain. Umiling ako. Inatan mo ang iyong ina. Lalabas ako upang maghanap ng kahoy. Sobrang lamig dito. Umalis ako at hindi na bumalik. Sapat na ang kahoy sa loob ng yungib. Sobrang daming pagkukulang. Hindi ko kayang kunin ang isang tao sa bawat natapos kong bagay. Kumuha ng isang tao. Sa nakaraang buhay, sumama na sila sa akin sa panganib at tagumpay. Sa buhay na ito, may kakayahan akong solo na dalhin ang lahat. Paglabas ko sa yungib, tinawag ko ang Demon Centipede Emperor. Talaga bang hindi mo isasama si Elena? At ang Demon Centipede Emperor sa nakaraang buhay ay may damdamin din kay Elena. Hindi na kailangan. Sa nakaraang buhay, naranasan na nila ang dilim. Sa buhay na ito, umaasa akong sila ay laging nasa liwanag. Tutayo ako sa hangganan ng liwanag at dilim, para hadlangan ang pagdating ng dilim para sa kanila. Pagkatapos kong umalis, si Elena ay hindi ko alam kung kailan lumitaw sa pasukan ng yungib. Tumingin siya habang unti-unting nawawala ako sa nagdangalit na niebe at hangin. Lila na sentipede na nagaangkin ng hayop. Mahigpit niyang inalala ang bawat purpureong guhit sa balat ng Demon Centipede Emperor. Tiyak na mahahanap kita. Pagkatapos ng mga bagay na may kaugnayan kay Elena, maaari na akong magbigay ng kapanatagan upang ayusin ang labanan ng Neon Country. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang walang pag-uwi sa aking paglaho. Sa oras na ito, nasa silid pahinahan ng labanan. Si Zhang Daoyuan ay naglalakad ng pabalik-balik na parang langaw sa mainit na kawali. Ay naku, itong si Chen Feng, bakit hindi pa siya bumabalik? At kahapon, ang mga miyembro ng Neon Country ay tinalo ang 3 tao gamit ang isa. Isang tao lang ang ginamit at tinalo lahat ng 3 miyembro ng Longxia Country. Ginoong Zhang, hindi pa ba maabot ang taong si Chen Feng? Ang nagsasalita ay si Zixinyo. Siya ay kilalang dilag ng Northern Beastmaster University. Sa tingin ko, mas mabuting huwag nang makipag-ugnayan. Siya ay may kapangyarihan na nasa gitnang antas ng isang bituin. Imposibleng mapagtagumpayan ang antas ng mataas na 2 bituin. Ang nagsabi ng mga salitang ito ay si Gao Liang. Siya rin ay isang pambihirang henyo ng Northern Beastmaster University. Wala kayong alam. Kapag bumalik siya, malalaman nyo na. Ang tono ni Zhang Daoyuan ay labis na masama. Pumatok siya pabalik at naglakad patungo sa arena. Nang makita si Zhang Daoyuan na may dalang 3 sa loob, ang mga estudyante sa mga upuan ay biglang nagalburoto. Tingnan, dumating na sila. Akala ko lahat sila'y mga henyo. Nahulog na tuluyan sa Neon Nation. Nang marinig ang mga sinasabi ng lahat, si Gao Liang ay sinaktan ang railing. Malapit nang magsimula ang laban. Bakit hindi pa dumarating ang batang isang bituin? Bilisan mo. Kung matatalo ako, makakauwi na ako. Ayaw kong patuloy na mapahiya dito. Pakiramdam niya ay hindi siya pwedeng mapahiya. Kahit isang minutong manatili, nakaramdam siya ng kahihiyan. Ganon din ang naramdaman ng ibang dalawa. Lahat sila ay may nakasimangot na mukha. Walang sinabing kahit isang salita.
At nang si Zhang Daoyuan ay nagisip na palayasin ang presensya ng 8 bituin na Beastmaster. Isang pamilyar na boses ang narinig sa kanyang likuran. Kuya Zhang, narito na ako. Sa pakikinig sa pamilyar na boses, agad na nawala ang galit ni Zhang Daoyuan. Dumating ka na rin, bata. Bilisan mong talunin ang mga tao mula sa Neon Nation. Hayaan silang manatili magpakailanman sa Longxia. Pero dapat tahimik. Bukas, kakailanganin nating labanan ang Kimchi Nation. Sinabi ni Zhang Daoyuan. Tumango ako sa kanyang sinabi. Gumawa ako ng okay na galaw kay Zhang Daoyuan. Ikaw yung maliit na batang may isang bituin. Magpasakop ka na agad. Huwag mong hayaan masaktan ang mga hayop mo. Sabi ni Song Yi na may panghamak na mukha. Ako naman ay diretsong hindi siya pinansin. Diretsong naglakad patungo sa lugar ng laban. Bumukas ang pintuan ng impyerno. Tumayo ako sa upuan ng tagapangalaga ng hayop at sumigaw. Ang boses ay puno ng lakas. Napaka-epikong tunog. Ngunit sa susunod na sandali, lahat ay naguluhan. Ang lakas ng sigaw mo. Nasaan ang mga hayop? Wala sa mga naroroon, maging ang mga manonood. O ang kupunan ng mga hayop mula sa Neon Country. Hindi nila nakita ang mga hayop ko. Pero tanging si Zhang Daoyuan lamang ang nakakakita. Sa oras na yon, ang Demon Centipede Emperor ay mas payat pa sa pangipin. Tumingin siya sa akin ng may kaunting pagkamangha. Hindi ko akalain na ang Demon Centipede Emperor ay kayang maliit ng ganito. Sinabi ko sa iyo na magpakasimple. Pero hindi ko sinabing ganito kaliit. Sa oras na yon, nagdiretso ang mga kalahok mula sa Neon Country na tumawag ng kanilang mga hayop. Ito ay isang 2 bituin na mababang antas na ahas na halimaw. Mahigit 10 metro ang haba. Talagang nakakagulat. Sa pagkakataong ito, hindi makahanap ng ahas na makakalaban ang 2 ulilang ahas. Ngunit nakita nito ang isang napakaliit na purpuring uod. Ako ba ay lalaban sa uod na ito? Isang malaking tanong ang nakabitin sa 2 ulo nito. Lahat ng 4 na mata ay puno ng pagdududa. Sa utos ng referee, ang Demon Centipede Emperor ay dahan-dahang umakyat papunta sa 2 ulilang ahas. Para bang naglalakad lamang sa kanilang likod bahay. Sa pagkakataong ito, tumingin ang 2 ulilang ahas sa Demon Centipede Emperor. At ang Demon Centipede Emperor ay nagsalita. Ako ay dumadaan lamang. Nandito lang ang bahay ko. Pagkatapos, tahasang hindi pinansin ng 2 ulilang ahas ang Demon Centipede Emperor sa lupa. Ang 4 nitong mata ay nagmamasid sa paligid. Gayunpaman sa susunod na segundo, ang Demon Centipede Emperor ay sumiksik sa loob ng kanyang katawan sa pamamagitan ng mga puwang ng kanyang kaliskis. Pagkatapos, bumagsak ang doblulong ahas ng may malakas na tunog. Dumapo ito sa lupa. Nawalan ito ng malay. Ano ang nangyari? Nang mga sandaling iyon, mabilis na tumakbo si Shimada sa tabi ng doblulong ahas. Nais pa rin niyang gisingin ang doblulong ahas. Natalo ka. Sabi ko nang may pagdududa sa aking mukha. Anong ginawa mo? Nag-cheat ka. Hindi ko talaga nakita ang iyong hayop. Napakamababa mo. Galit na itinuturo ni Shimada ang kanyang daliri sa akin, nagtatanong. Natalo ka, natalo ka. Ang iyong basura na hayop ay hindi ko man lang makita kahit nasaan ang aking hayop. Sabihin mo nga kung ang iyong hayop ay basura. Agad kong sinagot. Gayunpaman, ibinalik niya ang doblulong ahas sa espasyo ng kanyang hayop. Lumiko siya at tinawag ang isa pang hayop. Gintong mata na bantay dagat. Ang gintong mata na bantay dagat ay may mahusay na dinamikong paningin. Nakikita nito ang lahat ng kayang gumalaw. Gintong mata, nakakita ka ba ng ibang hayop sa lugar? Tanong ni Shimada sa gintong mata na bantay dagat. Wala nang iba. Nakakita lang ng isang mabagal na gumagalaw na purpling centipede. Ang gintong mata na lason na palaka ay nakatingin sa Demon Centipede Emperor at nagsabi. Sumpa. Ang hayop na kanyang pag-aari ay isang maliit na sentipede. Patayin ito. Matigas na sinabi ni Shimada. Sa susunod na segundo, ang gintong mata na lason na palaka ay nakatingin sa mabagal na papalapit na Demon Centipede Emperor at bigla itong tinamaan ng dila. Ang kanyang dila ay hindi lamang may kasamang malagkit. May kasama ring nakamamatay na lason. Sa susunod na sandali, ang gintong mata na lason na palaka ay biglang nagsimulang umubo ng puting bula. Nagbaligtad ang mga mata. Naging malambot ang mga paa. Humiga sa lupa na hindi gumagalaw. Naipit, Ginoo. Ang kanyang dila ay humampas sa aking nakalason na pangil. Mukhang malalason na ako. Ang Demon Centipede Emperor ay humingi ng tawad. Agad akong nawalan ng salita. Hindi ko rin inasahan na mangyayari ang ganitong bagay. At ang doblong ulo na ahas ay nagkaroon lamang ng pagkaparalisa sa ibabang bahagi. Pero ang gintong mata na lason na palaka ay natutunan lamang mula sa sarili nito. Tinagilid ko ang aking ulo na may nakakahiya na ekspresyon at tumingin kay Zhang Daoyuan. At hindi alam ni Zhang Daoyuan na napatay na ng Demon Centipede Emperor ang gintong mata na lason na palaka. Akala niya nagtatanong ako kung masyado ba siyang naging mabagsik. Hukom, ianunsyo ang resulta. Sinabi ni Zhang Daoyuan ng mayabang. Inaanunsyo ko na si Chen Feng ang nanalo sa round na ito. Maaari bang tanungin ang leader ng Neon Country kung magpapatuloy siyang manghamon? Ang bibig ng hukom ay nakataas ng mataas. Siya ay mumiti sa akin at tumango. Nakakagaan ng loob. Ang nagmamalaki na si Itada ay biglang naging parang pinagsamang pinya. At ang lahat ay nabigla at hindi makapagsalita. Ano ang nangyayari? Nanalo na naman. Ano ba talagang klaseng hayop ito? Bakit ito napakalakas? Hindi natin makita ang kanyang hayop. Nakikita lamang ang kanyang kapangyarihan. Si Song Yi ay doon na nakatitig na may malalaking mata. Ang nabigla siya sa akin ay masyadong mabilis.
At si Gao Liang at si Zixinyu ay parehong nakanganga sa gulat. Ang tingin ng tatlong tao sa akin ay nagbago na. Ito na ba ang huli nilang kasama sa koponan? Sobrang lakas talaga. Shimada, anong nangyayari? Si Sakata ay tahimik na nagtanong kay Shimada Jiro. Hanggang ngayon, hindi pa niya nakikita ang aking inaalagaan na hayop. Isa itong halimaw na sentipede. Ang aking gold-eyed poison frog ay may likas na katangian ng lason. Sa katunayan, nasugatan pa ito ng lason ng sentipede. Sabi ni Shimada Jiro, dahil ito ay isang halimaw na sentipede na may nakamamatay na lason. Kaya ang susunod ay hayaan si Kuya Sai na may long range na inaalaga ang hayop na ayusin siya. Matapos sabihin ni Sakata, isang payat na blonde ang lumabas mula sa koponan ng Neon Country. Galing sa Longxia. Gagamitin ko ang aking inaalagang hayop. Didiligin ko ang iyong mahiwagang inaalagang hayop. Si Kuya Sai ay tumingin sa akin. Siya ay nagsalita ng may masamang hangarin sa pangit na Longxia na wika. Tawagin ang mga hayop lumabas. Lumapit si Xiao Yikei ng 2 hakbang. Direktang tinawag ang kanyang 2 bituin na mataas na antas ng hayop. Ito ay isang 2 bituin na mataas na antas na espiritu ng mukha ng vampira. Nang makita ng 3 tao ang hayop ni Xiao Yikei, lahat sila ay nagulat at tumayo. Ang espiritu ng mukha ng vampira ay nasa santas kasanayang dugo. Isa sa mga hayop na nasa unang 50 ranggo. May dala itong isang kasanayan. Pagtatapon ng nakakalason na lambat. Tapos na. Delikado na ang hayop ni Chen Feng. Ang kanyang hayop ay dapat na uri ng insekto. Ang espiritu ng mukha ng vampira ay likas na manghuhuli ng insekto. Sabihin mo na sumuko si Chen Feng. Matapos magsalita si Gao Liang, lumingon siya kay Zhang Daoyuan. Ngunit habang nagsasalita siya, pinigilan siya ni Zhang Daoyuan. Magpakatotoo sa panonood ng laban. Sinabi ni Zhang Daoyuan na may ngipin na nakagat. At siya ay ganap na naiba sa kanyang panlabas na anyo. Sa oras na ito, siya ay nasisiyahan sa kanyang isipan. Siya ay pinigilan ang sarili na hindi tumawa. Ang kanyang mukha ay namumula dahil sa pagpigil. Para lamang makasakit ako ng ilang mga hayop ng koponan ng Neon Country. At ang pinuno ng Neon Nation. Nang makita ni Sakata si Zhang Daoyuan na ganito ang hitsura, bigla siyang nakaramdam ng kapanatagan. Yoxi, mukhang naguguluhan na ang pinuno ng Dragon Summer Nation. Ginoong Zhang, pumayag na kami sa laban. Hindi kayo pwedeng umatras, Dragon Summer Nation. Magmadali ka at sumugod ka na. Ang dami ng kausap. Pinipigilan ni Zhang Daoyuan ang sarili na hindi tumawa. Ngunit habang nag-iisip si Sakata na magpatuloy sa pangaasar, biglang sumigaw si Ishida Iro na nakahawak sa kanyang ulo. Agad siyang lumuhod sa lupa. Anong nangyari sa'yo? Kaibigan Ishida. Hindi na inisip ni Sakata ang magpatuloy sa pangaasar kay Zhang Daoyuan. Agad siyang dumapa at tumingin sa kalagayan ni Ishida. Guro, pinatay niya ang aking alaga. Ang sakit ng ulo ko. Sumigaw si Ishida na nahihirapan, nakaturo sa akin. Ano? Aling alaga ang pinatay niya? Biglang tumayo si Sakata. Ito ay ang gintong mata na panganib na palaka. Nang lumabas ang mga salitang ito mula kay Ishida, agad na nagalit ang 4 mula sa Neon Nation. Nang mga sandaling iyon, iniharap ni Sakata ang mungkahi na simulan ang laban ng paghihiganti.